Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DCWG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Mga masugid naming tagapakinig at taga-subaybay, matutunghayan at mapapakinggan natin ang programang pinamagatang Mga Lihim na Kalatas tuwing linggo ng gabi. Layunin ng Lihim na Kalatas ay makapagbahagi ng mga kwento ng buhay ng bawat tao at makapagbigay ng inspirasyon. Maaari kayong magbigay ng mga reaksyon, kuro-kuro o suwestyon. Tulungan natin ang mga nagbahagi ng kanilang mahalagang kwento o istorya na magkaroon ng katahimikan at masagot kahit papaano ang mga katanungan sa kanilang isipay gumugulo. Maaari tayong makatulong sa pamamagitan ng inyong boses at komento. At ito ay pangungunahan ng ating tagapagsalaysay na si Miss Tani Capiral. Atin siyang makakasama tuwing araw ng linggo sa ganap na 8:00 ng gabi. Subaybayan at pakinggan natin ang mga kwento ng buhay at sa inyo ng DCWG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Isang programang pinulungan ng palaman upang managagawan, pagpapalaki at mamamahal sa barangay. Ang programang barangay ay pinalahan ng mga proyekto at pagpapatukan ng mga bagong programa sa barangay. Makikilala din dito mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Kaya, halina kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonyon at Boyet Guillermo sa kanilang 1 oras na programa mula 11:00 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali, tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay in Action! Naririto na ang mga pinagpipitagang host ng programa. Balitang Pilipinas Worldwide! Programang siksik na balita, komentaryo at serbisyo publiko. Ang mga balita ay tatalakay ni Boyet Guillermo, magbibigay ng puro-puro at paglilinaw sa likod ng mga balita na nagmumula sa sikat na tao. Sa bahagi ng Balitang Pilipinas Worldwide, hindi mawawala ang serbisyo publiko para sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Balitang Pilipinas Worldwide! Narito ang kapagdating balita si Boyet Guillermo. Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DCWG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Mga masugid naming tagapakinig at taga-subaybay, matutunghayan at mapapakinggan natin ang programang pinamagatang Mga Lihim na Kalatas tuwing linggo ng gabi. Layunin ng Lihim na Kalatas ay makapagbahagi ng mga kwento ng buhay ng bawat tao at makapagbigay ng inspirasyon. Maaari kayong magbigay ng mga reaksyon, kuro-kuro o suwestyon.
Tulungan natin ang mga nagbahagi ng kanilang mahalagang kwento o istorya na magkaroon ng katahimikan at masagot kahit papaano ang mga katanungan sa kanilang isipay gumugulo. Maaari tayong makatulong sa pamamagitan ng inyong boses at komento. At ito ay pangungunahan ng ating tagapagsalaysay na si Miss Tani Capiral. Atin siyang makakasama tuwing araw ng linggo sa ganap na 8:00 ng gabi. Subaybayan at pakinggan natin ang mga kwento ng buhay at sa inyo ng DCWG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Isang programang katulungan ng palaman upang mga gawa, pagpapatakbo at mamamahal sa barangay. Ang programang barangay ay pinalahan ng mga proyekto at pagpapatukan ng mga bagong programa sa barangay. Makikilala din dito ang mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Kaya, halina kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonion at Boyet Guillermo sa kanilang 1 oras na programa mula 11:00 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali, tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay in Action! Naririto na ang mga pinagpipitagang host ng programa. Balitang Pilipinas Worldwide! Programang siksik na balita, komentaryo at serbisyo publiko. Ang mga balita ay tatalakay ni Boyet Guillermo, magbibigay ng puro-puro at paglilinaw sa likod ng mga balita na nagmumula sa sikat na tao. Sa bahagi ng Balitang Pilipinas Worldwide, hindi mawawala ang serbisyo publiko para sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Balitang Pilipinas Worldwide! Narito, ating pagkating balita si Boyet Guillermo.
tambol ho nila, oh. Boom. Boom. Ganun lang. Oh. Basta meron lang meron lang may magandang boses, ayos na, katalo na. Ano? Kaya huwag kayong huwag kayong mahiya mga bata, mga ngaruling sa kapitbahay. At meron yan, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Meron at meron na ibibigay sa inyo yung inyong kakarulingan. Di ba? Parang hindi masaya eh. Oo hindi, di ba? Hindi mo maramdaman. Mga Pilipino, pag lalo na't magsisimba, puto bongbong, suman, bibingka, naku no, bibingkang niluto sa baga. Oh, at nilagyan ako, ang sarap niyan. May nyog, no? Oh, yung malagkit na suman. Oh, yung latik niya nako. Tapos katalo na may tsaa. Oh, 'di ba? Gising ka. Oh, pagdamag na gising dahil iniintay ang oras ng misa, gustong-gusto pa nga natin di ba? Gustong-gusto pa natin yung unang misa ang natin. Ang gusto nating simbahan, unang misa. Dahil sa unang misa andun talaga Di ba? Kaya wag natin wag ho nating kalimutan yung mga tradisyon natin na ganyan. Di ba? Yung iba diyan, kaya lang di magsisimba, pamporma, bagong pantalon, bago ang polo, pati ang sapatos, na kumikinang-kinang kahit madilim, kasi madaling araw timbang madaling araw di ba? Kaya masarap talaga. Yung iba diyan, kaya lang din magsisimba, gustong makita ang kapitbahay, yung pinopormahan. Di ba? Ipakikita yung bagong ang tawag doon? Bagong ispatoting niya. Yung bagong niya, as long as live. Kaya tapos siyempre pag uwian na yan, sasabayan na. Sasabayan ng umuwi. Siyempre para mahaba-haba ang usapan, yun ay kung wala yung nanay. Kung wala yung tatay. Oo. Kung kasama ang nanay at tatay, ay hanggang tingin ka na lang. Hanggang tingin ka na lang. Hanggang sulyap-sulyap ka lang. Pakindat-kindat ka na lang. Kasi andyan ang tatay, kasama ang nanay. Kaya hindi mo masasabayan at hindi mo mayayaya. Hindi mo mayayaya na kumain ng puto bongbong at bibingka. Hoy, ayan at kani-kanina lang naramdaman nyo ba yung lindol? Lumindol Ako hindi ko naramdaman pero malakas-lakas parang kasi ako hilo Kaya hindi ko na maramdaman ng ang uga ng lupa kasi medyo tayo sa ating yung gumagalaw o umiikot ang paligid dahil hilo tayo sa puyat, kulang sa tulog. Hindi ho natin naramdaman 5.9 magnitude din po yung lindol kung saan diyan sentro ng sa Southeast Occidental Mindoro. Diyan 5.9 sa Southeast
ng Occidental Mindoro. Uh, ang ano ho niyan ay sa ano ho, no? Sa tectonic po, tectonic region ho ay 79 kilometer. Uh, ah, yung ayon yan ho sa ulat ho ng PIBO. Batay na rin ho yan sa natanggap po nating ano, natanggap nating report ng ano ng di ba meron tayong mga alert sa cellphone eh. Ano ho? Kaya ayan. So kaya tayo po no nakaka kamakailan lang din ho ano lumindol ho din sa ibang lugar eh. Oho at saan ba yung lindol nung nakaraan din ho? 6.8 naman ho yun. Oho. 6.8 ito sa ano ho? Yan no, umabot to sa 130 na aftershock po ang naitala nung lindol na 6.8 sa Davao Occidental naman ho noon. Oho. Ano ho? Yan. Pero November ano ho ito? Nung nakaraan lang ho ito, no? November 17. At yan. Ano bang sabi sa report ng ano? Pero meron hong mga napinsala din po, May mga napinsala din po yung lindol ho na yon. Itong mga panahon na ho na ito, no? Pag kasi naghahalo ho yung init at lamig. Kaya napaka-delikado ang ganitong nararanasan ho natin na mga panahon. Kaya tayo meron ho tayo mga earthquake drill. Ano ho? Kaya yan, ang earthquake drill ho ng iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan, sila ho ay nagpapatupad niyan para once na ano ho ay alam ho ang gagawin. Ano ho? At hindi ho tumaas o hindi magkaroon ng pinsala. Kaya nagkakaroon tayo ng earthquake drill. Makilahok ho tayo, makiisa ho tayo sa earthquake drill. Yaan ay kaalaman po para sa pagganitong pagkakataon na tayo ay yayanigin ng lupa, alam ho natin ang ating gagawin. Simple lang naman ho, di ba? Kapag ganyang alam natin na malakas, malakas di ano ho tayo. Kailangan na tayo ay lumabas ho tayo ng bahay. Lalo na kapag ang tinitirhan mo ay building, mataas. Labas na ho ng bahay. Para ho doon tayo tatayo sa bakanting lote kung meron man at malayo sa mga matataas na building. At manatili lang hong nakatayo o nakaupo at tumingin sa paligid, sa taas, at para makita kung merong babagsak sa'yo, yan ho yung mga pangunahin na gagawin natin para ho para tayo ay makaligtas. Makaligtas kung anumang debris ang posible at maaaring tumama ho sa atin. Kaya yan.
Dun sa mga ano, lumayo ho tayo sa mga ah, masasalamin. Ano ho? At yung mga natandaan ko yung oo nga, no? Sa mall ho yan eh. Ano, yung mall eh, biruin mo yung Kesame, no? Nakita ho natin na talaga namang unti-unting ano ho, unti-unting na nalaglalagpakan. Bumabagsak ho yung mga Kesame. Oh. Ayan, eh pag ganyan ho, talagang alerte ho tayo. Huwag ho tayong magpanik. Ano ho, wag pa magpanik basta siguruhin ninyo ang inyong kaligtasan, pumuesto. Pumuesto po sa isang lugar na alam mong ligtas ka. Oho. Ah, basta wag na ho doon sa mga ah, malapit malapit sa mga matataas na building, struktura na inaakala mo na ikaw ay maaaring mapagsakan. Ha? Yan ang so syempre ayan na ho. Yung pagyanig-yanig na ho na yan talagang mga paalala at babala ho sa atin ano. Pero napakahirap po niyan. Napakahirap po talagang maiwasan ang ganyang mga sakuna. Ano ho? Mahirap iwasan ho yan. Wala hong makakapigil ho niyan. Maliban sa ating po mga dasal at idasal natin sa ating Panginoon na tayo ay maligtas. Ano po? Mhm. So, doon isang ano ho rin, no? Isang bagay din ho, baka tayo po ay nakakalimot na ho tayo sa pagtawag sa ating Panginoon. Kaya't parang niyayanig niya tayo, no? Ginigising niya tayo, inaalog niya ang ating katawan. Dahil tayo ho ay nakakalimot na tumawag na sa Kanya. Yan ay mga maaaring paalala sa bawat isa sa atin na tayo ay nakakalimot at nagkukulang na sa ating Panginoon dahil tayo ay abala, no? Abala sa ating mga gawain, abala sa ating mga tungkulin, ano? At lahat at doon ho, no? Nawawalan na ng puwang sa atin ang ating Panginoong Diyos. Hindi na ho tayo nakakapagsimba. Ano? Dahil puro trabaho na lang ang ating iniisip. Yung kikitain para sa pamilya. Ano? Okay lang ho yan eh, pampamilya. Ano? Pero hindi ho natin mapapagtagumpayan na solo lang ho natin na maitaguyod ang ating pamilya. Kinakailangan natin kasama ang ating Panginoon ang kanyang patnubay. Tingnan nyo, may mga tao na nagsasabi kayod marino, kayod kalabaw, ano, at hindi umaangat, hindi umaasenso. No, nasasabi yung kayod kayo, isang kahig, isang tuka, sa kabila ng kasipagan mo dahil wala na ho tayo. Sinasarili lang ho natin eh. Sinasarili natin. Isangkot ho natin ang ating Panginoon sa ating lahat ng mga gawain, lalo na sa trabaho. Isama natin ho siya sa ating buhay. Yan, no? Para po ang lahat ng ating gagawin ay matagumpay. Nakakalimot po tayo eh.
Kaya tingnan nyo, hindi ba? Kahit anong sipag mo, trabaho ka rito, trabaho ka doon, parang wala lang. Hindi ka nakakaipon. Hindi umaangat ang iyong pamumuhay. Paano? May kulang. May kulang po. Dahil hindi mo isinesentro. Hindi ka kumukonsulta. Oo. Sinasarili mo ang pamumuhay mo. Kailangan habang tayo namumuhay, kasama natin ang Panginoon sa ating pamumuhay para maging matagumpay, masagana ang ating buhay. Mhm. Alam niyo ang inyong lingkod nung araw talaga naman ako salat na salat sa lahat ng bagay. Nung bata pa ako, talaga naman na wala inggit na inggit ako sa mga kaibigan ko, sa mga kababata ko, sa mga kaklase ko, sa kapwa ko mga bata. Inggit na inggit ako kapag wala ako ng maayos na damit, maayos na sapatos, maayos na gamit sa paaralan. Naiinggit ako sa kanila. At sila may baon, samantalang inyong lingkod walang baon. Nakakainggit ho. Nung araw na yun. Pero hindi ko alam. Hindi ko alam na may kulang pala. Kaya nung tayo ay nagkaisip, nagkapamilya, doon na nagsimula. Nung ako po ay nakakilala sa ating Panginoong Diyos at nagbalik loob. Alam nyo, kinakailangan po talaga ng tao, tayo ay magbalik loob sa ating Panginoon. Dahil tayo ay napariwara, napahiwalay sa ating Panginoong Diyos. Kaya kinakailangan magbalik loob po tayo. Sa pagbabalik loob po natin, ay doon magsisimula na lahat ng nakapending na biyaya na dapat natatanggap natin, yaan ay ibubuhos ng ating Panginoon. Bakit ko nasabi nakapending? Kasi po nga nahadlangan po yun, nakapending yung biyaya natin dahil may kulang po tayong na dapat gawin sa ating Panginoon. Kaya nung mga panahon na nakilala ko Panginoon Diyos, ako'y nagbalik loob, sinunod, pinakinggan ang kanyang mga aral at sinunod ito. Yan, lahat ng mga biyaya na nakapending ibinuho sa inyong lingkod. Kaya ganito na ang buhay ko. Tingnan nyo, may istasyon na ako ng radyo. Hindi po ba? Ito ho'y biyaya. Biyaya po ito ng ating Panginoon. Ayan, si Brother Rolly. Tanungin nyo lang si Brother Rolly. Isang lingkod ni El Shaddai. Ayan. Si Brother Rolly. Mas mayaman sa akin yan. Dahil mas naunang pinagpalaya ng ating Panginoon bago ang inyong lingkod. Yan, si Brother Dante, ang utol ko, pinagpala din. Pinagpala, imagine. Mga wala naman kaming mga pinag-aralan, pero naging presidente. Naging presidente ng asosasyon ng mga professional referee, amateur referee, sa basketball, ang utol ko. Dahil nakakalala kami sa Diyos at nagbalik loob kami. Ayan, ganun din ang ating brother pa rin. Si Brother Danyo Guillermo. Ang laki-laki na ng kanyang negosyo. At ang lahat ng mga anak, may mga kanya-kanya ng bahay. Tingnan nyo mga pagpapala. Samantalang nung araw. Nung araw kami nangungupahan lamang. Ang masakit pa nga nito, bahay na namin, inuupahan pa namin. Totoo
Pamamahay na namin, inuupahan pa namin. Inuupahan namin. Oh. Ewan ko kung bakit nagkaganon. Tingnan nyo, di ba? Kasi dahil malayo ho tayo sa Panginoong Diyos, kaya nararanasan natin ho yung hirap. Hindi ho kaloob ng Diyos na tayo ho ay maghirap eh. Hindi ho kaloob ng Diyos. O kaya lang ho talaga nakikita natin, mga kababayan natin, mga ano natin, naghihirap dahil wala na. Hindi na nakakakilala sa ating Panginoon. Wala ang pananampalataya. Hindi naniniwalang may Diyos. Hindi naniniwalang buhay ang Diyos, nakatunghay sa atin, hinihintay lang tayo. Sa kabila ng sinabi niya, halika kayong lahat na napapagal, lumapit kayo sa akin. Kayong mga may problema, lumapit kayo sa akin. Kayo'y pagpapahingahin ko. Paghagaanin ko ang mga inyong kinakaharap, pinapasan na mga suliranin sa buhay. Di po ba? Ganyan po. Nakakalimot po tayo eh. Kaya, ayun, tayo ay niyayanig, ginigising, inaalog tayo ng ating Panginoon. Kaya kapag ganyan, na nararamdaman natin na inaalog na tayo, pinapaalalahanan na tayo ng Diyos, lumapit na tayo sa Kanya. Kaya may lindol, may bagyo, inaalog ang ating bahay ng bagyo. Di ba? Walang bato-bato, walang bahay na bato kapag ang kalikasan na ang kumilos. Walang makakapigil dyan. Kahit sino. Hindi kayang pigilan ng pag-asa. Ng pag-asa at ng PBOX ang mga bundok kapag gusto nitong mag-alboroto at magbuga na mga nagbabagang putik at isaboy, kumalat sa ating bayan, sa ating mga bahay. Nako, wala hong makakapigil niyan. Tanging ang ating Panginoong Diyos lang na lumikha, ang Diyos na makapangyarihan lamang ang makakapigil po ng yan. Yan. Si Paring Crispin Lambayan. Yan, Paring Crispin Lambayan from Pangasinan, nanonood. Ang aking apo na loyally sa akin. Noni, nanonood si Noni. Ayan. At syempre, isa ko pang apo. Hindi ko apo to si Ses Amar. Si Dangel Guillermo po yung apo ko. Si Ses. Hi, Ses! Yan, si Ses. Salamat, Ses, sa panonood. Maraming salamat. Sana ay iyong i-share sa iba pa ninyong mga kaibigan itong programang ito. At maaari kayong Ses, maaari kang magpadala rito ng message. Babasahin ko ang message mo dyan sa comment section at para maiparating natin sa iyong mga kaibigan at lalo na sa iyong magulang kung nais mong magpadala ng mensahe na sabihin mo ay I love you mama, I love you papa, wag po kayong mag-aalala, okay lang ako dito. Ayan, yung mga ganyan, Sis. Okay yan dito. Welcome na welcome dito sa programang yan. Hindi lang to balitaan. Hindi lang paghahatid ng balita itong programa ko. Hindi lang pagtalakay sa likod ng mga balita. Mayroong serbisyo publiko. Kaya itinatag ang programang ito dahil para sa paglilingkod sa sambayan ng Pilipino. Yan, Ses, bukod sa ating pagbabalita, yan, ay tayo din, ang programang ito ay tumutulong din. Sa ating mga kababayan na hindi napapansin ng ating pamahalaan ang kanilang mga sumbong at reklamo. Yan, na ipaparating po
ng programang ito. Sa abot ng aming pong makakaya, ipaparating po natin ang inyong hinaing. Reklamo kung meron man, o sumbong man kung meron. Ayan, pararating natin sa kinaukulan ng ahensya ng ating pamahalaan para mabigyan ng solusyon. Ha? Ses, Amar? Oo, hindi tumatanda, nananatiling maganda. Oo, yung mga post-post mo, nakikita ko, Ses. Oo. Alright, ayan. Si Ses, family friend po namin. Ayan, si Ses Amar. Alright, so Brother Rolly, ayan, nanonood si Brother Rolly, okay? So, tuloy po tayo. Tuloy ko lang po yung aking pagtalakay pa sa likod ng mga balita. Itong nakakalungkot hong balita, yung nung araw ho ng linggo. Imagine, ayan na naman, meron hong grupo na di umano sila ang nagsagawa. Itong grupo po ng ano ba to? Islamic State. Islamic State and Dawla Islamiyah. Kine-claim nila na sila ang nagsagawa ng pagpapasabog diyan sa Mindanao State University, na kung saan, naku po, habang nagmimisa, may sumabog pong bomba at 4 ang patay na mga kababayan po natin. 6 ang sugatan. Yan, nakakalungkot. At bakit po ba patuloy pa rin hong nangyayari ito sa atin? Nakakalungkot isipin na para bang itong mga taong ito na walang halaga sa kanila ang buhay ng kanilang kapwa. Mga masasabi ho natin na mga makajos din po itong na to eh. Dahil bakit po natin nasasabi na makajos sila? Dahil bukang bibig ni ho nila ang pagtawag sa ating Panginoon. Pero bakit nangyayari ito? Na sila ay kumipikil, namiminsala sa ating bayan. Kung mapapansin po ninyo, di ho ba, na sinisigaw nila ang pangalan ng ating Panginoon. Allah Akbar. Diba? Yan ang nababanggit ho nila lagi, sinisigaw ang pangalan ng ating Panginoon. Pero, bakit ganun? Habang sinasabi nila yun, Allah Akbar, pero taliwas sa kanilang ginagawa. Taliwas. Sila'y namiminsala. Nananakit. Di po ba? Imagine, simbahan po yun. Kaya ho, natuturingan ho sila nasasabihan po silang mga terorista. Hindi ho natin masisisi ang ating pamahalaan na sabihan silang terorista dahil nandiligalig po sila at nananakit, namiminsala. Nakakalungkot po na isipin ng ating mga kapwa-taong ganyan. Siguro magagawa ho natin sa kanila, sila rin ay ating ipagdasal. Ipagdasal po natin kay Allah na sila ay baguhin. Sila ho ay bigyan
ng liwanag na makita nilang mali ang pagkitil ng buhay ng kapwa. Ang pang-aapi sa kapwa, ang pananakit sa kapwa, at panliligali sa bayan. Yan ang ating idasal sa ating mga kapatid na naliligaw ng landas. At alam natin, kapangyarihan ang ating Diyos na buhay at mangyayari ang ating idinalangin para sa Kanya. Sila din ho ay makapagbalik loob. Pagbalik loob ating Panginoon Diyos sa ating pamahalaan. Alright. So, yan. At tayo po ay nakasapat na po sa ating mga pagtalakay. Nakasapat na tayo sa ating oras para sa ating pagtalakay sa likod ng ating mga balita. Kaya naman po tayo ay dadako naman. Yan, dako naman tayo sa ikalawang yugto na ng ating programa, ang ating pong mga ulo ng balita. Pagsuspinde sa operasyon ng isang network company, isinusulong sa Kamara. Batuan po itong mga batang po. Death penalty muling binuhay sa Kongreso. Target ng pagdaan ng mga sasakyan sa binuksang Silang Aguinaldo Interchange, sumobra daw ayon yan sa MP Calak Holding Incorporated. Paggalaw ng Philippine Trends ang tinitingnang anggulo ng PBOX sa magkakasunod na lindol. Pamamahagi ng cash assistance sa mga pamilya na nasiraan ng bahay sa lindol sa Surigao del Sur, inuumpisahan na ng DSWD. Hinatuan? Hinatulan, Surigao del Sur. Hinatuan, barangay Hinatuan. Sa Surigao del Sur, isinailalim na sa state of calamity. Bilang ng mga Pilipinong umuwi sa bansa mula Lebanon, umakyat na sa 61. Supreme Court, sinimulan ng tumanggap ng aplikasyon para sa Chief Marshal sa Hudikatura. Department of Budget and Management at Office of the Solicitor General sanipuwersa kaugnay sa issue sa confidential fund ng Office of the Vice President noong 2022. Ex-President Duterte hindi dumalo sa preliminary investigation sa kasong isinampa ni Representative Castro. Vietnamese national arestado sa iligal na droga at pambabastos ng mga pulis sa Pasay City. Mahigit 85% ng populasyon ng Gaza napilitang lumikas dahil sa kaguluhan. Pinasususpinde ni PBA Party List Representative Margarita Nograles sa National Telecommunication Commission o NTC ang operasyon ng Sunshine Media Network Incorporated o SMNI sa inihaing House Resolution
1499 ay binigyan din ni Nograles na nagawa umano na o nakagawa umano ng paglabag ang SMNI sa term and condition ng kanilang prangkisa sa ilalim ng Republic Act 11-4-22. Tinukoy sa resolusyon na hindi umano natupad ng SMNI ang mandato nito na huwag gamitin ang kanilang istasyon o pasilidad sa pagpapakalat ng false o maling mga impormasyon. Kasama din dito ang paglalabas ng balance o patas na mga programa, pagsusulong ng public participation at pag-ayon sa etik ng tapat na negosyo at marami pa. Git ni Nograles tungkulin ng NTC na kumilos habang nakabinbin pa ang rekomendasyon ng House Committee on Legislative Franchise ukol sa mga paglabag ng SMNI. Pangunahin ang report nito na gumastos ng 1.8 billion piso si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na wala namang katotohanan. DZGG. Muling binuhay ni Representative Rufus Rodriguez ang parusang death penalty sa Pilipinas. Kasunod dito ng pagbitay sa 2 Pilipino sa China dahil sa kasong drug trafficking noong November 24, 2023. Niling ni Rodriguez sa Kongreso na ipasa ang House Bill 2459 Act adopting the higher prescribed penalty including death of the national law of an alien found guilty of trafficking dangerous drug and other similar substances, amending for the purpose Republic Act number 9165 na naglalayong bigyan ng mas matinding parusa, kasama na ang kamatayan ang mga dayuhang mapapatunayang sangkot sa drug trafficking. Sa datos ng Bureau of Correction, sa 369 na mga dayuhan nasa piitan sa bansa, 205 dito ay mga Chino. Sinabi naman Representative Robert Ace Barbers, kailangan na rin ipasa ang House Bill number 1543 or an act reimposing the death penalty on certain heinous crime, repealing for the purpose Republic Act number 9346 and for the purposes na nagbabalik ng parusang kamatayan para sa karumal-dumal na krimen. Dagdag pa niya, masyadong maluwag ang Pilipinas kaya maraming mga Chinese ang naglalakas loob na magpasok ng illegal na droga sa bansa. DZGG. Inanunsyo ng MP Kala Holding Incorporated, concessionaire ng Cavite Laguna Expressway o CALAX, na wala pang isang buwan. Nalampasan na nito ang target na pang-araw-araw na pagdaan sa kamakailang binuksan na silang Aguinaldo Interchange kung saan umabot sa 11,000 mga sasakyan, higit pa sa inaasahang 5,000 sasakyan na dumaan sa naturang proyekto. Ang 4 na kilometro na segment na ito ng CALAX na direktang kumukonekta sa Aguinaldo Highway ay walang putol na naghahatid ng mga motorista patungo sa mga destinasyong panturista sa Tagaytay, Silang, Dasmariñas at iba pang kalapit na lungsod at munisipalidad sa lalawigan ng Cavite. Samantala, sinabi ng MP Kala na patuloy ang konstruksyon para sa natitirang bahagi ng CALAX Cavite segment at kasunod ng interchange na may 7.9 kilometer 2x2 lane expressway na magmumula sa Silang Aguinaldo Interchange hanggang Governor's Drive sa General Trias. Sa ngayon, higit sa 95% ng right-of-way para sa segment na ito ay nakuha na at sinimulan na ng team ang earthworks at bridge construction. Ang Governor's Drive ang magiging pangalawang pinakamahabang segment ng CALAX na umaabot sa halos na 8 kilometro ang haba. Sinabi ni Ginoong Raul Ignacio, Presidente at General Manager ng MP Kala, ang karugtong ng proyekto, target nilang buksan sa publikong nagmumotor bago matapos ang 2024. Sa pamamagitan nito, hangad nilang baguhin ang maranasan sa paglalakbay ng mga motorista sa pamamagitan ng pagkonekta sa mga komunidad at pagtulong na mapabuti ang ekonomiya ng rehiyon. Inaasahan ang CALAX ay nakatakdang umabot sa kabuang haba
na 45 kilometro sa 2025 na nagtatampok ng 8 madiskarteng posisyong interchange. Technopark, Laguna Boulevard, Santa Rosa, Tagaytay Road, Silang East, Silang Aguinaldo, Governor's Drive, Open Canal at Kawit pagpapalitan. Ang Calax ay walang putol na makikipag-ugnayan sa Manila-Cavite Expressway o Cavitex sa Kawit na lalong pinag-isa ang mga pangunahing riyon. Sa kasalukuyan, ang mga operation na segment ay sumasaklaw mula sa Maplasan Rotonda hanggang sa Silang Aguinaldo Interchange. Ang MP Cala, isang subsidiarya ng Metro Pacific Tollway Corporation o MPTC, ay ang nangungunang tagapagbigay ng infrastruktura at solusyon sa mobility sa Pilipinas. Bilang Toll Road Development Arm ng Metro Pacific Investment Corporation o MPIZ, kasama ang portfolio ng MPTC, ang mga karapatan sa konsesyon para sa North Luzon Expressway o NLEX, NLEX Connector Road, Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX, at Cebu Cordoba Link Expressway o CCLEX sa Cebu bilang karagdagan sa Calax at Cavitex. DZGG. Posible ang paggalaw ng Philippine Trends ang dahilan ng magkakasunod na lindol sa Mindanao at mga aftershock. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, binagtas ng trends ang plate o malaking tipak ng lupa sa ilalim ng tubig na nasa gawing Pacific Ocean. Gumagalaw ito papunta sa ilalim ng plate na kinatatayo naman ng landmass ng Pilipinas. Ang paggalaw na ito ang nagdulot ng magkakasunod na malalakas na lindol sa bansa at walang kakaiba sa pangyayaring ito. Paalala naman ng mga eksperto, dapat maging alisto at palaging handa para hindi mangapa sa oras ng sakuna. DZGG. Nagsimula na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga pamilya sa Surigao del Sur na nawasak ang bahay dahil sa malakas na lindol. Mismong si Secretary Rex Gatchalian kasama sina Surigao del Sur, Governor Alexander Pimentel ang namahagi ng cash assistance sa provincial capital o Capitol. Ginawa ito ng DSWD sa ilalim ng Assistant to Individual in Crisis Situation. Una nang tiniyak ni Secretary Gatchalian na mabibigyan ng tulong ang mga local government unit o LGU na napinsala ng lindol. Ito'y alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuloy-tuloy na mabigyan ng tulong ang mga pamilya sa Mindanao na naapektuhan ng magnitude 7.4 na lindol. DZGG. Idineklara na ang state of calamity sa Hinatuan, Surigao del Sur, kasunod na rin ng malawakang pinsala sa buong munisipalidad matapos ang pagtama ng magnitude 7.4 na lindol noong Sabado ng gabi. Batay sa Hinatuan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, naapektuhan ng lindol ang Hinatuan kung saan aabot sa 10.5 milyong piso ang naitalang pinsala sa mga pampublikong infrastruktura habang nasa 88.5 milyong piso ang halaga ng mga bahay na napinsala. Pumalo na rin 5 milyong piso ang nasira sa sektor ng agri-fishery o katumbas ng 95% ng kabuang seaweed farms. Sa ngayon ay umabot na sa 2 ang kumpirmadong patay at 12 sugatan sa pagyanig. Nasa mahigit 200,000 individual naman ang naapektuhan ng lindol kung saan karamihan dito ay mula sa 144 na barangay sa bansa. DZGG. Alright, tatanggap tayo ng buwan ng pagulat mula sa labas ng ating himpilang Pangulong Bongbong Marcos. Tiniyak na tuloy-tuloy ang mga hakbang ng pamalaan para makapaghanda sa lindol. DZGG. Patrol Report. Si Danner Guillermo o Danner Jr. ang magbabalita. Sige nga, Danner, sa detalye.
Kasamang Boyet, magtutuloy-tuloy ang mga hakbang ng gobyerno para mas mapaghandaan ang mga Pilipino sa lindol. Ayon kay PCO Secretary Cheroy Belicaria Garapil, nangangako ang Pangulo na magtutuloy-tuloy ang paghahanda para sa lindol. Sa panayam naman kay Department of Science and Technology o DOST Secretary Renato Solidum Jr., sinabi nitong ang mga nakaraang lindol ay nagpapakita ng kahalagahan para sa magsagawa ng drills at matiyak na ang mga structures ay earthquake resilient. Paalala rin ni Solidum sa mga Pilipino na manatiling kalmado at palaging alalahanin ang immediate response kapag may lindol. Ako si Donner Jr. nag-uulat para sa DZGG. Inyo ito, dito kayo ang bida. Alright, maraming salamat sa buwan naman ng pag-uulat mo, Donner Jr. Nagsimula nang tumanggap ang Korte Suprema ng mga aplikasyon para sa Chief Marshal at 3 Deputy Marshals. Ito ay para mabigyan daan ang organisasyon ng Office of the Judiciary Marshal alinsunod sa Judiciary Marshal Act na naisabatas noong 2022. Ang nasabing tanggapan ang pangunahing may responsibilidad sa seguridad, kaligtasan at proteksyon ng mga miyembro, opisyal, kawani at ari-arian ng hudikatura. Ito sa mga kwalifikasyon para sa Chief Marshal na magiging pinuno ng Office of the Judiciary Marshal ay may ranggo na hindi bababa sa full colonel sa Armed Forces of the Philippines o AFP o Philippine National Police o PNP o kaya ay Assistant Director sa National Bureau of Investigation o NBI na may karanasan sa investigasyon kung saan maaari ang abogado o miyembro ng Philippine Bar ang Chief Marshal. Para naman sa Deputy Marshal na itatalaga sa Luzon, Visayas at Mindanao, dapat may ranggo rin o kaya ay nasa full colonel sa AFP at PNP o kaya ay Assistant Regional Director ng NBI. Gayunpaman, maaari pa rin maitala bilang Chief Marshal at Deputy Marshal kahit walang ranggo basta may proven track record at karanasan sa investigasyon at law enforcement. Ang aplikasyon ay maaaring isumite hanggang December 20, 2023 sa Supreme Court Human Resource, Merit Promotion and Selection Board. DZGG. Sani Puerza, ang Office of the Solicitor General at si Budget Secretary Amina Pangandaman para sagutin ang petisyon na kumekwestiyon sa legalidad ng confidential fund ng Office of the Vice President o VP noong 2022 kasunod ng utos ng Korte Suprema. Kabilang din sa pinagkokomento sa petisyon sina Vice President Sara Duterte at Executive Secretary Lucas Bersamin. Sa kasalukuyan, hindi pa inaaksyonan ng kataas-taasang hukuman ang petisyon dahil nais muna nito nga makuha ang panig ng respondent bilang bahagi ng procedure. Una nang kinwestiyon ng mga petitioner na pinangungunahan ni dating Commission on Election Chair Christian Monsod ang paglilipat ng 125 million piso para sa secret fund ng OBP noong nakalipas na taon, gayong hindi naman ito kasama sa alokasyon sa ilalim ng General Appropriation Act noong 2022. Nais din ng mga petitioner na ideklarang labag sa batas ang paglilipat ng pondo at nananawagan din na ibalik ni Vice President Sara ang pondo sa National Treasury. DZGG. Hindi sumipot si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Quezon City Prosecutor's Office para sa unang preliminary investigation sa kasong grave threat na inihain laban sa kanya ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Dalawang abogado naman ang dating punong Hikatuibo ang kumakatawan at humarap para sa kanya. Ayon sa kampo ni Duterte, wala silang natanggap ng anumang subpoena mula sa Quezon City Prosecutor's Office, pati na ang umano'y complaint sheet. Dahil dito humingi na lamang ng palugit na 10 araw ang mga abogado ng dating Pangulo upang makapag-sumitit ng counter affidavit. Samantala, personal na rin na nagtungo si ACT Teacher Party List Representative Franz Castro sa Quezon City Prosecutor's Office para sa naturang preliminary investigation. Anya, nakapagsumite na siya ng mga supplemental complaint affidavit kaugnay sa naging pahayag ni Duterte laban sa kanya. DZGG. Bakasyon grande sa Pasay City Jail ang Vietnamese national na naaresto sa kahabaan ng Ross Boulevard sa lungsod ng Pasay.
Kinilala ang suspect na si alias Ku, 24 anyos, na inaresto dahil sa unjust vexation at violation dahil sa droga. Ayon sa Pasay City o sa Pasay Philippine National Police o PNP, inaresto nila si alias Ku dahil sa pambabastos umanito sa pulisya at paghahagis ng bato habang siya ay hinuhuli. Sinadya pa nitong banggain ang isang motorsiklo na pag-aari ng otoridad. Nakuha rin sa pag-iingat ng suspect ang 4 na gray tablet at isang heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng pinaghihinalaang shabu na may bigat na 2.51 grams at nagkakahalaga ng 17,068 pesos. Sinampahan ng suspect ng kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. DZGG. Nasa mahigit 85% ng populasyon ng Gaza ang sapilitang lumikas sa kanilang kabahayan mula nang sumiklab ang labanan sa pagitan ng Hamas at Israel Defense Forces. Ayon sa United Nations na ang bilang ng mga lumikas ay mabilis na tumaas sa loob lamang ng ilang linggo. Sa kanilang pagtaya ay nasa 1.9 milyon ang lumikas sa kanilang kabahayan. Kinakabahala rin ng United Nations na sa patuloy na kaguluhan sa lugar ay tataas pa ang bilang ng mga lilikas na residente doon. DZGG. Alright, wala na tayong report. Ayan, dyan po nagwawakas ang ating po mga ulo at nagbabagang balita na nakalap po ng bulwagang balitaan ng DZGG Broadcasting Studio ngayong pong araw ng Martes, December 5, 2023. Alright, so mga kababayan, mga kaibigan, mga minamahal po naming viewers, maraming salamat po sa inyo pong pagsama sa akin sa loob po ng isang oras na ating programa. Maraming salamat. At tayo po ay pansamantala na po magpapaalam. Subalit, tayo po ay higit na nagpapasalamat sa ating pong Panginoong Diyos sa kanya pong pagsubaybay at pag-iingat sa DZGG Broadcasting Studio. Lord, maraming salamat po. Higit sa lahat, Panginoon, sa inyo pong tiwala na ipinagkaloob po sa inyong lingkod, na ako po ay makapaglingkod sa sambayan ng Pilipino sa pamamagitan po ng paghatid ng mga sariwang balita, impormasyon at serbisyo. Lord, maraming salamat po sa pagkakataong ito na ibinigay niyo po sa inyo. Sa ngalan po ng aming News Director, June Hariol, sa technical side, G. Laureño at John Paul Destura. Ako naman po si Boyd Guillermo, pasamantalang nagpapaalam at nag-aanyaya. Bukas po muli sa ganitong oras, alas 5 hanggang alas 6. Magkapanooran at magkapakinigan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Diyos mabalos sa inyong gabos. Magandang gabi. At 20 araw na lang, Pasko na. Ang DZGG, inyo ito. Dito, kayo ang bida. Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DZGG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association.